Good morning po sa inyo mga kapatid. Kanina ho, nagkaroon ng hearing, TRICOM. Nako, nagulat na lamang ako. Ako ang sample ng mga taga-Meta. Anak ng Meta lang. Ang dami-dami naman dyan na, na fact check. Pero ganito ho yung nangyari dyan. Hindi po ako ang may kasalanan talaga kung bakit na fact check yung content. Okay? Yan ay ang may kasalanan dyan kasi ito hong si Mark. Kung inyo hong maalala, sinabi nito na na nag-water cannon din daw ang Pilipinas. Ngayon, yung video po na in-upload ko diyan, video po talaga nakuha ko yan diyan mismo sa hearing nung nakaraan, yung nakarang hearing nila, hindi yung bago, yung kanina. So in-upload ko. At dahil may ganun siyang claim, nako, yung video yung in-upload ko ron, yun yung buong discourse nila dyan sa house. Kung bakit ba naman itong lokolokong fact checker, ako yung dapat nga hindi nila ginalaw kasi maliwanag doon, nire-rebat ng taga-Congress, ng mga kongresista, yung claim nito na nag-water cannon din ng Pilipinas. Ito yun yung video Pinaikli ko na lang. Anyway, tayo rin po, Sir Chairman. Tayo rin po nag-water cannon, Mr. Chair. Yan yun. Yan po yung na-fact check, nakapiranggot na yan. Again. Eto, paano makikita yung video na yun? Yung merong malabo. Yan. So yan ang makikita din nyo dyan. Pagka-clinic nyo yun, then see post anyway. So doon kayo mapupunta na doon sa ng fact checker. Yan. Blogger falsely claims Philippines uses of water cannons in WPS. So kay Mark yan, hindi sa akin. May share ko ba? Statement niya. Uri ng mga... And then sa akin, JDB Facebook page, Mark Lopez. Tayo din, nag-water cannon. Tapos March 21. Diba? So wala akong kasalanan dito. Hindi ako hindi ako nag-fake news. Sinabi ni Mark Lopez Laban Pusay. Yes, sir. Last February 5, 2025, he posted it on his X account. Yeah, meron silang sagutan dito ni Tariela. Yan. Si Jay Tariela ang masigasig na nagbebenta niya, sponsored by Biden administration. And also last August 23, 2024, he said, patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Muking na ang kawalang hiyad mo, Jay Tariela. And okay, then, yes, series of posts, yeah. Let's ask him to comment on those. Mr. Mark Lopez, you're questioning the patriotism of one of our uniformed personnel. You describe him as a lapdog of the U.S. because he's fighting for the sovereignty of our country. So, where are you coming from? Mr. Chair, I have been reading a lot and I have been with a lot of news about the South China Sea issue. And among this news or information that I have been able to obtain is that the United States is using the Philippines to promote its agenda in the South China Sea. Okay, so pinas-forward ko. Mahaba kasi yan Ang binabanggit kasi nila rito, yung mga narrative nito na Hudas, taksil sa bayan, etong sila Jay Tariela. Kasi sunod-sunuran daw doon yung narrative niya. Yun din daw yung narrative na pabor doon sa interest ng US. Natural. Tayo 'di ba? Defense dito meron tayong treaty with the US o meron silang treaty sa atin. Yung defense treaty na yan noong 1951 pa. Mutual Defense Treaty of 1951, ang tagal na noon. So naturalmente,
na sasabihin ng Amerika kung ano yung narrative na pabor sa kanila. Nasabi ko nga bakit ba yung China ba pagka binitiwan natin ng Amerika, anong mangyayari sa atin? Nangyari na, di ba? Ninakawan agad nila tayo ng 8 mga features dyan sa West Philippine Sea during the time of Cory Aquino. Oh. Di ba? So, ang mangyari, ang Amerika naman, kung inyong titignan, wala naman po silang kinuhang anumang features sa atin. Samantalang kayang-kaya nilang gawin yun. Di ba? Brasuhin nila yung Marcos administration nung araw. Kaya Pulakay, brasuhin nila kung sino mang mga nagdaang mga presidente or even the time of Cory Aquino, pinagtanggol nila sa mga kudeta. Di ba? Wala kang hiningin ganun ng Amerika. Na kung tutuusin, kailangan nga nila eh. Sabi ko nga, if I am the American president, hihingi ako ng isang feature dyan sa West Philippine Sea. Bibilihin ko na lang o kaya kukubin ko na lang. Tignan ko na lang kung sinong papalag. Di ba? Kung papalag ba ang Pilipinas. O, hindi nga eh. Noong pinalayas natin dito sila, noong 1991, lumayas sila. O, ang China, hindi naman natin wini-welcome. Inaagawan tayo ng mga features natin sa West Philippine Sea. Kaya, mainam lang na ang panigan natin, yung ating kaalyado pagdating sa defense. At meron namang kakayahan. Hindi katulad ng China, pag yan po ang ating inaniban o sinamahan, di ba? Pinagpalit natin sa kanilang US. Nako, hindi sila welcome dito pero kumbaga gagahasain tayo, ipagpipilitan yung kanilang sarili. No. Water cannon, Mr. Chair. Loko talaga eh, no? Tayo rin po nag-water cannon, Mr. Chair. Patas pa natin. Tayo rin po, sir. Mr. Chairman. Tayo rin po nag-water cannon, Mr. Chair. Alam niyo, sinadya ni Mark na sinusubukan nilang bastusin ang TRICOM. Tignan mo kanina hindi siya nagpakita. No? Hindi na siya na content pa rin. So sinusubukan niya na bastusin yung TRICOM. Ang gusto nila mangyari nga dyan, makulong sila, tapos magdadrama na naman sila na inapi kami, mga bayani kami, mga ganon. Sana nga nangyaring ganon, kinulong na lang sila eh. Again. Mr. Lopez, may I ask, saan po nyo nakuha yung information na yun? From what I know, I haven't heard of any news that nag-water cannon ng Pilipinas sa China. Ang point ko po, sir, Recording in progress. ang point ko po, So sir, let us go to the That's fake news, Mr. statement Chairman. that what you Mr. said. Chairman, that's fake news. Yes, that is why, just a point of clarification. You mentioned earlier that ang Pilipinas nag-water cannon din sa China. Actually, pare-pareho sila ng mali-mali dyan ang sinasabi. Si Mark Lopez, wala naman po siyang sinasabi at hindi rin niya po naman ibig sabihin na ang Pilipinas ay nagwa-water cannon tayo. Pero dun sa mga may edad na nating mga kongresista, that was the immediate or instant interpretation na sinabi ni Mark na ang Pilipinas ay nag-water cannon. Nag-fact check naman itong fact checker. Wala nga, ganun din yung interpretation. Hindi ang sinasabi ni Mark Lopez dito, ang water cannoning ay isa po sa paraan na ipinahihintulot sa mga Coast Guard. Kaya nga hindi sila dapat armado. Water cannon lang ang pwede nilang gawin. Yun ang sinasabi ni Mark Lopez diyan. Kaya lang wala sa timing, tapos yung klase ng pagkakasabi niya ng tayo din nag-water cannon. Siyempre nagkagulatan, nagkabulagaan because that was the very first time they heard, 'di ba, na nag-water cannon ng Pilipinas. Lagi nga tayo nawa-water cannon. Hindi sila they were not at the same page, kumbaga, noong mga oras na 'yan. Ay nako. Kaya si Mark naman, hindi naman niya kailangang sabihin 'yon because hindi naman po pinag-uusapan kung magwa-water cannon ba Pilipinas eh. 'Di ba? Wala namang ganung klaseng punto diyan ng mga oras na 'yon. Ang pinag-uusapan dito yung ginagawa niyang klase ng atake dito kay Tariela, sabi nga yung congressman Sabi niya he's questioning, 'di ba? Yung yung pagiging makabayan mo. Ay nako. Ganun talaga mga DDS. Tapos ang bandang huli, sabi niya, fake news po ako.
Ako na po, fake news. Okay, naamin ko na po. Sorry po. Ganun-ganun na siya dyan. Directors. Anyway, I want to show Nasaan na yun? what you said. Pwede po mag-water cannon. Hindi, iba yun. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, Oh, sinasabi ni Paduano, what do you mean by that you're saying the Philippines is using water cannon? We are, alam mo, totoo, we are using water cannon naman talaga. Kaya may mga ganun tayo eh. Pero sa sunog, di ba? Hindi natin ginagamit ito katulad ng ginagawa ng China. Nagkakabarahan kasi agad sila dyan eh. Pilipinas po, nag-water cannon. Pwede po mag-water cannon. Hindi, iba yun. Mr. Chair, sige po, mag-apologize po ako. Mali po ako, sige po, fake news po ako. Takot na siyang makipagdebate. Alam niya nang gagawin ni Paduano eh. Winarningan na nga siya dyan ni Paduano. Sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. Duwag. Di ba duwag? May nako. Sabi, magkano po ba talent fee nila sa China? Sabi ni, again, I'm just quoting, Senator, yung kapatid ni Erap, si, JB Ejercito, 7 million daw ang payout sa mga to. Hindi natin alam kung pangkalahatan o individual yung 7 million. Ewan ko, saan rin niya nakuha yung info na yon. Okay, so iyon muna natin ito. Walang yan, naging tayo sample to.